Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang nakakalaswang ginawa nga ni Kuting ng Norte at ni Jahas sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan, matapos nga nilang gumamit ng pulburon ay talagang nakakahiya ang kanilang ginawa dahil nakita ang malalaswa at talagang nagparty-party pa sila na talagang wala silang pake kahit mahuli sila ng video at mga ano pa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ibang iba ang nagagawa ng pulburon pag nasosobrahan talaga ito. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang wala na makakapigil sa kanila dahil sila mismo ay gumagamit at sila mismo ang protektor at mastermind ng mga kabalbalan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ang nakakalungkot na katotohanan ay kawawa na naman ang mga kabataan na nasisira ang kanilang buhay dahil lamang sa pulburon na ito, dahil nagiging walang kwenta na ang namumuno sa ating bansa na si Kuting ng Norte, gaya lamang ng mga pamilya na mga nasiraan at talagang kawawa ang mga biktima dahil nanunumbalik na naman sa bansang Pilipinas ang mga karumal-dumal na ginagawa ng mga nakapulburon na tao at pinagsasamantalahan ang mga kababaihan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang tila dismayado na rin si Senador Amy Marcos, VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte dahil nga sa ginagawa ni Kuting ng Norte na ito ay talagang dapat niya siyang mag-resign. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagising na po ako. Paggising ko, sa 6th floor po yan ginawa. Bumaba po ako ng 2nd floor. Ang 2nd floor ng headquarters ay restaurant, kainan, canteen. Canteen, yan, naalala ko yun. Yes, canteen. So pagbaba ko dun, dahil magkakapi ako, sinalubong ako ng isang staff sa loob ng HQ. Ang sabi is, Miss Pebbles, pinalalabas na po lahat ng hindi taga HQ. Meron pong utos order po sa amin. Nagulat ako. Sabi ko, ano sabi mo? Ano po, pinalalabas na po ang lahat ng hindi taga HQ. Sabi ko, bakit? Dahil sa nanalo na si BBM. For what purpose yan? For security daw. Ano akala sa akin? Terorista. Sabi ko, visit kayo. Hindi ko lang matandaan yung mukha ng babae. Pero sinabi mo talaga yun. Hindi ng kumot at unan. Nung Yeah. host ako kagabi sa Bilangan. Tapos ngayon, palalabasin nyo ako. Hindi ba pwedeng magkape muna ako bago nyo ako palabasin? Mga putang ina talaga. Sabi ko, nung hindi pa kayo nananalo, labas-pasok ako dito. Yeah, tama. Diba? Labas-pasok ako dito. Eh di sana kung meron akong masamang gagawin kay BBM, nung Noon umpisa pa pa lang, ginawa ko na. Kaya nga. Baka utos ni... Diba? Tapos galit na galit ako. Pumutok. Iba ako pag pumutok. Anong ginawa mo pa ng mother? Talaga ako, buti diba? Hindi mo ginornog yung HQ. Tinalakan ko talaga sila. Buti nga, hindi ko pa na video eh. Okay. Mahayop. Di lumabas ako. Minessage ko si Sas. Magkasama kayo. Yeah, oo. Sabi ni Sas, pumunta ka rito. Kasama ko si Palangga kasi bukas uuwi na siya ng US. Diba? Malayo pa lang ako. Siguro mga isang daang hakbang pa lang yata. Sumisigaw na ako. Putangin na mga yan. Pinalabas ako ng HQ. Porkit nanalo na, pinalabas. Doon, naalala ko yun. Talagang, ano to? Bakit ganon? Yeah. Alam mo yung, May 9. nagpagod ka sa actually, ikaw yun, man. Ako, April. Nagpagod ka ng rally, campaign. Alam nyo mga palangga, the reason why na-admire ko si Mother Pebbles, kasi hindi talaga kami close ni Mother. Hindi kami close. Na-appreciate ko at bit-bit ko yun, Mother, hanggang dito sa puso ko yung ginawa mong kabutihan sa akin. Kasi nga, nagalit din ako, di ba, nung April na... Yung sa ticket. Putang inang yan. Imagine, may kasama akong cameraman para i-cover yung mga putang ina nila.
Tapos ang pinangakuan ako 2 ticket. Tapos 1 ticket lang. Sabi ko nga, hindi na ako attend. Sa loob-loob ko lang yon. Buti na lang, andyan si Mother Pebbles, di ba, nag-uusap tayo. Sabi ni Mother, ay nak, ko, kasi actually, wala silang karapatan palabasin ako sa HQ. Humina ka, Mother, humina ka. Humina yung boses mo. Hello, da. Ayan. Okay, go. Ayan. Wala silang karapatan palabasin ako dapat noon sa HQ. Dahil staff ako sa 6th floor sa OFW office kung saan tayo unang nagkita. Oo. Staff ako doon eh. Member ako doon. Tapos, kaya dalawa yung yung invitation. Sabi ko kay Maharlika, meron pa akong isa dito, kunin mo sa'yo na ibibigay ko sa'yo. Oo, kaya doon ko siya na-appreciate. Talagang sabi ko, wow! Kaya sabi ko, kasi dapat hindi na talaga ako mother ate. Tsaka galit na rin ako. Oo, galit siya. Galit na siya. Sabi ko, umuwi pa ako dito. Hayop na mga ito. Doon, nakwento ko na yon sa mga palangga ko. April pa lang yon. Actually, nakaramdam na rin ikaw noon. Nakaramdam na tayo noon. Nakaramdam na ako. Nung saka ito pa, may isa akong sasabihin sa inyo na eto ngayon nyo lang din maririnig. Nung campaign sa Tagaytay, 3 campaign yun eh. Nung isang araw, 3 campaign yun. Tagaytay, Tres Martires, and isang part pa sa Cavite. Nung pagdating namin sa Tagaytay, kasama ko si Joe Smith Medina, nakasakay kami sa kotse ni Pinky Romualdez. Ano nangyari doon? Hindi ko yata alam. Habang nasa loob, as in, magkakadikit talaga kami. Isang malaking nasa loob kayo ng kotse, okay? Hindi, nasa rally na, campaign. Rally, okay. May stage na, tapos nandun na yung mga tao, naghihintay na. Tapos may isang room sa taas, sa Tagaytay to ha, isang malaking venue siya, parang basta isang malaking room. Tapos nandun yung mga yung mga matataas na tao, mga konsehal o mayors or what. Mga matataas na magnanakaw. Okay. Oo, tapos nakaupo dun si Sarah, saka si BBM. As in, malapit ako. Nandun ako talaga kasi di ba lahat naman ng access ko VIP. VIP, oo. Oo, ngayon, tapos the afternoon, nagsalita muna sila dun sa matataas na tao bago sila pumunta dun sa mabababang tao. Ganon. Alam mo naman yan sa ganyan, kailangan sila mataas, tayo mababa. Okay, go. Nakakita ako ng abutan ng pera, hindi ko ma-video kasi nakatingin sa akin yung kasama namin. Wow. Gaano kadaming pera? Inaabutan ng sobrang puti. Yung mga tao? Yung dun sa matataas na tao. Sa matataas na tao. Okay. Sino nag-aabot? Naalala mo? Oo, si Pinky. So siya yung nagbabayad ng time na yon. Gusto kong i-video, pero kasi iba yung abutan na, eto pang merienda nyo. Iba yung abutan na kinukuha sa bag tapos mabilis ang inaabot. Iba, alam mo yung ganon? Para mga magnanakaw. Oo, alam mo yung ganon? Pinupuslit. Oo. Iba kasi abutan na, ito papabahala ko sa ito, pambili niyo ng soft drinks mamaya, pambili niyo pambilihan niyo after ng gato, ganyan. Saka, ang daming inabutan eh. Actually, mayroon akong naalalang kwento na, syempre mga kaibigan tayo dyan sa HQ, no? Huwag na natin sila pangalanan. I don't know kung sa dami ng ni-reveal natin dito, na one time, nag-uusap kami, nasa Amerika ako noon, Mother, during the campaign. So nandoon siya sa HQ na nagkukwento na ito nangyayari, hanggang sa nakita niya sa bintana na mayroon daw pumasok na sasakyan, tapos may dala-dalang backpack pa, basta bag. I'm not sure kung anong klaseng bag. Tapos bumagsak at punong-puno ng paldo-paldong pera. Okay? At ibinigay daw yon kay Lisa Tanas. Well, I think that is campaign money. Campaign naman yun siguro. Campaign money na for sure hindi dineclare yun. Tawag dito, hindi talaga nawawala ang bigayan pagdating sa eleksyon. Pero, hindi ko kasi bet yung ganun. Yeah. Hindi, ang masakit doon, Mother, yung ibang nagbigay sa kanila na tumulong o inutangan ni Lisa, tinarantado niya din. Para maintindihan mo kasi yun. Ang dami pong nag-message sa amin, galing pa sa iba't ibang malalayong lugar na nagbigay ng mga libo-libong t-shirts, tarpaulins, lahat-lahat. Ang daming binigay sa kanila.
ni isang message, wala na po silang natanggap after. ngayon. Ito ikwentuhan natin to, Mother, na cool lang na ito yung mga nangyaring na witness natin. Kumbaga binabalikan natin. 'Di ba? Ito yung mga na-experience natin na tingnan mo, kahit balikan niyo yung video ni Mother, video namin, isa pa rin yung statement namin. Hindi nagbabago. Hindi nagbago, walang dagdag, walang bawas. Oo. Yeah. Grabe. Hindi kami nalilito kasi hindi naman kami nagsisinungaling. Yeah. Kasi pag sinungaling ka, paiba-iba ka ng statement. Pag sinungaling ka, pupunta ka ng London, tapos tatahimik ka na. Or Correct. pag sinungaling ka, habang nagla-live ka, kumakain ka ng pansit canton. Ganun ang mga sinungaling. Nagpapanggap ka na kunyari, wala kang pera, may hirap ka. Pero yung pala nananalo ka sa loto every day, every other day. Oo. Tapos eto na, tuloy na natin yung kwento sa kanya. After that, okay. Nung sinendya na sa akin na I treated you as a friend, ang sagot ko sa kanya doon is, I treated you as a family. Kay Singkong Duleng, wala kayong binigay sa akin. Hindi ako nang hingi ng bayad sa inyo kasi bukal sa puso ko yung pagka-campaign sa asawa mo. Yeah. Pumupunta ako ng malayong lugar, nagpunta ako ng Cebu, ng hotel, sarili kong pera lahat yan. Kaya malakas po yung loob ko na magsalita sa kanila dahil totoo naman na kahit Singkong Duleng, wala po silang ibinigay sa akin. Pero ako pa po ang nagbigay ng burger sa kanila. Yeah. Ako 'di ba, tsokolate. M&M. Yung M. Yung na minsan kapag may kampanya, nagdadala po ako ng mga burgers, yung pula and green, pinamimigay ko po yun sa mga nagrarally, sa mga sumusuporta. Wala pong bayad yun, libre po yun, bukal po yun sa puso ko. Miss Lisa Marcos, bukal po sa puso ko yun. Pero sana, alam mo yung ibig sabihin ng gratitude. Yeah, gratitude. English yes, English yan, Mother. Mabuhay. Hi, dear. This is Pebbles. I hope that you know what is the meaning of gratitude. Yeah, diba wala silang ganon. Hi, dear. Hi, dear. You know, I cannot answer you in my phone because the internet here is very weak. Ganun, may mga ganyan pa yung video sa I cannot answer the phone. Mother, dapat ganito, I cannot answer the phone because the internet here is very weak like my husband. Oo, like my husband is very weak. Very weak, very kuting. Diba? Diba? Sabi, I treated you as a friend. Tawa naman yung mga palangga sa atin. Pasensya na palangga, hindi ko masyado mabasa. Alam mo, organic yung usapan namin ni Palangga. Talagang totoo kasi na hindi kami close. Hindi talaga tayo close, Mother. Kaya lang, at ito pa, ikukwento ko pa. Sige, ikaw na. Okay, ikaw. Sasabihin ko sa inyo, kung ano man yung mga pasabog ni Palangga, kung ano man yung mga pasabog ko, alam niyo ba na hindi kami nag-uusap? Yes, hindi talaga. Hindi kami nag-uusap. Hoy, ano yung pasabog mo? Hoy, sino yung mga puting? Wala kaming ganun. Hindi kami parang katulad ng mga dogyots na organized sila. Magiging start yan ng pag-aaw. Yan yung nangyayari sa DDS dati. Nag-aanuhan sila. Dahil may grupo-grupo na, nagkaroon na ng inggitan yung ibang grupo, meron yung isa ayaw magpatalbog sa isa. Tapos di ba yun nga yung nag-away kami ni Bruce, nag-away si Bruce, saka si Pipi, saka si nagkagulugulo sila. Yun yung ayoko. Kaya maganda yung relation natin ngayon kasi kanya-kanya tayo. Pero ang common goal, ihubaran si Lisa Tanas. Yes, yan ang common goal natin. Dapat dun sa mga DDS vloggers and yung mga vlogger na nagalit kay sa administrasyon ngayon. Hindi tayo dapat mag-away-away. Dapat magtulong-tulong pa tayo. Magtulong-tulung kung paano sila maipabagsak. At saka wag tayo mag-inggit na dahil si Pebbles may alam na ganyan, si Marlica may pasabog. Gusto nyo ba magkaroon din ng death threat katulad ko? Mainggit kayo sa death threat. Nandito sa Pilipinas, ang dali-dali nila akong dukutin anytime, pero try nyo lang. Kaya nga. Sprayan ko kayo ng mouth spray by Pebbles. Ay, promote mo yung mouth spray mo, dali! Ayan, mouth spray yan ang product ni Mother. Yan ang bago kong product ngayon. Ang mouth spray, fresh mouth spray by Pebbles Chururut. Para sa mga hiningang nagpupulburon, after nyo pong magpulburon, i-spray nyo lang po siya ng 2 beses. Kahit isang beses lang. Oh, wow. Fresh breath na uli.
Napansin nyo ba yung hiko ko? Ninakaw ko yan kay Imelda. Hindi, Imelda kasi pangalan ng lola ko. Okay. Akala ko ayaw niyang ibigay sa akin, so ninakaw ko na lang. Okay. Ay, nako, nakakaloka, Mother. Pero gusto ko sabihin sa mga nanonood kung paano ko talaga na-appreciate na even though wala tayong pinagsamahan bago tayo mag-usap, talagang na-appreciate kita nung binigyan mo pa ako ng coin ni Kuting na gusto ko na itapon. Ayaw ko, nandiyan pa kalat-kalat. Itapon na natin. Siguro, nung nakita ko yun, natawa ako. Sagot ng ina. Ganito yung pagod namin. Tapos, di ba, ano pa tayo? Twinny pa tayo ng inauguration. Pareho tayo ng damit. I know. Pareho kaming damit. Hindi naman tayo nag-usap. Hindi naman tayo nag-usap, di ba? Pareho kaming damit ni Palangga. Hindi kami nag-usap. Natawa ako. Para tayo mag-ina talaga. Para tayo mag-ina. Para tayo magnanay. Magpareho tayo ng damit. Yeah. Tapos, alam mo ba, Miss Liza Marcos, kung magkano yung bili ko dun sa damit? 16,000 pesos po. Di ba? Hindi ko yung pinatili kay Abel. Kasi yung sa'yo kay Abel, di ba? Yeah. Dun sa... kay Maharlika kasi kay Abel. Yung sa akin, hindi. Ako naman kay Isabel. Isabel. No, hindi. Gusto ko lang kasi malaman ng mga palangga natin. Kasi ang dami nanonood sa atin na kung gaano kakatunay na tao. Sabi ko, kahit hindi tayo magkaibigan, naramdaman mo kasi mga kababayan yung wala akong ticket. Sabi niya, Palangga, di ba, akalain niyo ba na ang isang Maharlika na sinasabi ni Lisa na loyalista sa lahat ng mga loyalist na kakilala niya, ginanon nila, hindi nila binigyan ng dinorobo yung ticket, hindi ka nabigyan ng, tama ka, yung pagiging, yung gratitude or being grateful. Wala talaga. Tapos, nagkabigayan ng ulo ni Kuting, yung parang piso. Wala na naman ako. Sabi ko, Mother, saan mo kinuha yan? Si Mother, binigyan. Ito binigyan ko rin ulit siya. Binigyan ko rin ulit siya. Siya talaga yung Ayan, ito. Kaya hindi ka talaga nagdalawang isip, Mother. Oo, saka hindi. Sa alam nyo, maski yung sa pamimigay ng mga t-shirts and tarpaulins ng time ng eleksyon, kapag merong hindi naabutan, kunyari na ipamigay ko na, nakapila yung mga tao nun sa Tondo, pinamimigay ko sa kanila, tapos merong hindi naabutan, yung ang bigat sa dibdib. Totoo yun. Kuya, promise, balik kayo dito bukas, bibigyan ko kayo, bibiyahin na naman ako, pupunta na naman ako ng HQ, kukuha na naman ako ng maraming tarpaulins, sarili ko po yung Grab ko ha, hindi po ako nanghingi sa inyo ng pamasahe. Grabe, Grabe ang pabubudol sa atin. BBM and Lisa, just to remind you po ha, sarili ko po yung pinamasahe ko lahat-lahat. Walang hiya, mga walang utang na loob, mga hinayo. Well, hindi naman tayo nanghihingi ng kapalit, pero sana man lang ginawa nila yung mabuti sa taong bayan. Tignan mo ngayon, 'di ba? So yun lang naman yung natin. Hindi naman tayo naniningil kasi bukal naman sa loob natin yun, Mother. Kaya nga lang, mga walang jutang na loob, mga jutang din. Oo, okay na yung kahit nga awayin nyo kami, basta nagtatrabaho lang kayo, saka hindi nyo pinabayaan yung bansa, kahit awayin nyo kami ni Palangga, okay lang sa amin. Yeah, as long as 20 pesos ang kilo ng bigas, nakakabili kayo ng... ginagawa mo yung trabaho mo bilang presidente. Walang problema. Tapos walang giyera, hindi yung katulad nito. Teka muna. Diyan ako natatawa opinion sa yung giyera na yan Sige, anong opinion mo yan dyan sa pag-aagawa natin? Kasi gusto ko yung opinion ni Mother. Napaka-simpleng opinion. Okay, go. Yung putang inang, ano ba yan? Anong tawag din? Scarborough? Ano ba yung... Scarborough Shoal, yung pinag-aagawan tubig. Yung pinag-aagawan nila. Okay, yun na lang. Go. Hindi nga ako nakatikim ng maski isang isdang na bingwit nila dyan Tapos isasama nila ako sa gera. Di ba kayo ba? Nakatikim ba kayo ng mga nakuha dyan? Kanino ba napupunta yung mga nakukuha dyan? Natikman nyo ba? O kung meron mga nahuli dyan o yung mga langis na nakuha dyan, napakinabangan ba ng mga Pilipino? Tapos ngayon, isasabak nyo kami sa gera, dinamay nyo pa kami. Ang tagal-tagal kong nabuhay sa 54 years ako dito na hindi ko man lang hindi ko nga napag-swimmingan yan. Okay na yan. Tapos, ang nakakaloka pa, yung mga pangako ni BBM ng eleksyon, isa yan yung China Sea na yan na hindi magkakaroon ng gulo. Yeah, natama yun. Bakit yung mga pinangako niya, hindi niya tinupad? Yung mga hindi niya pinangako,
At yun yung yung ayaw ginawa niya, niya. yung mga ginagawa niya ngayon. Yung mga illegal yun, yung mga ginagawa Oo, di ba, niya. gago lang. Ang pinangako niya, yung 20 pesos na bigas, hindi naman natupad, tumaas. Mga Tapos walang kuryente, gera. EDCA, gera. Yeah. Mother, kumusta na nga pala muna yung mga sitwasyon dyan sa Tondo? Ay, naku, maraming ganun sa kanila dito. Anong na yung mga hinaing ng taong bayan? Walang pagbabago. Lalo lumala. Diba? Yung mga matatandang nagtitinda pa rin dyan sa Divisoria, andun pa din. At mas lalo silang nahihirapan kasi ang mahal daw ng mga gulay. Grabe, kawawa talagang buhay sa Pilipinas. Yung mga nagtitinda ng bigas sa Divisoria, maawa ka talaga sa kanila. Ang dami nilang hindi namin expect na ganito yung sana pala si Isko na lang yung binot. Which is ako din, sana pala yan ang sabi nila. Binoto ko na lang yung kalugar ko kasi kalugar ko si Isko wala na, budol tayo Pero at least, sabi ko nga, siguro inadya ng Diyos na makita natin para no more Marcos. No more Araneta. Parang gano'n. Ginadya ng Diyos na para siguro kung hindi siya naupo, nag-aaway. Tayong dalawa pa talaga yung lumaban, no? Ay, no, tayong dalawa yung talagang talakera. Yung kami talaga yung kakampi. Kami talaga yung lumaban. Yeah. Ikaw scholar ka, may history ka ng Marcos. Oo, scholar kasi ako ni Apo Lakay. Kaya ganyan ka Kumakanta po ako sa Malacanang nung bata ako. Yung Manila Cathedral Boys Choir. Kumanta ka nga, Mother. Sample ka muna. Kumanta ka nga ngayon. Anong kinakanta mo doon? Ang unang nang si ahas ay madulas, isang bukol ang lumabas. Ang sabi niya I flew like daw, pero hindi nakatakas sa mata ng puting ahas ni Palangga. Yeah. Ang galing. Impromptu yan. Parang impromptu yung ko. Impromptu yan, Mother. Di bale. I hope, sabi ko nga, baka bukas makagawa rin ako ng sarili kong passion. Tignan natin. Diba? Anyway, Mother, nakakatawa. Madaling gumawa ng mga lyrics kapag totoo yung sasabihin mo. Sa totoo lang, madaling gumawa ng lyrics. Madali. Yeah. And watch out po for the Puksa Era. Sa susunod, sasama po namin dito si Attorney Trixie, which is marami ding dapat sabihin dahil nakita nyo naman kung paano siya tinarantado or binakfight para maalis sa Malacanang. And si Sas, ang sabi niya is, medyo busy po ako pero mag-guest po ako sa inyo kapag may time ako. Sige. At magsasalita rin, sasama po ako dun sa kantok natin. Kaya masaya to yung apat kaming mag-uusap sa. Yeah. And sana, kapag wala si Sas, pwede si Attorney Glenchong or kaya sila. Pwede naman, pwede naman. Para mas masaya. Yes, yung cool lang, yung mga experience natin. Kasi tayo talaga yung pwede magkwento dahil tayo yung part ng campaign. At nandoon tayo, di ba? So, marami na rin pong kasama ko dun sa Ensaymada Vloggers na kasama na ngayon. Nakita ko sila nung laban para sa laban kasama ang bayan. Nagulat ako, lumapit sila sa akin, Madam, sabi ko, hoy, bakit nandito kayo? Ayaw niyo na rin kay BBM. Hindi na ba kayo sinada? Matagal na. Okay. Matagal na kami. Ibig sabihin marami na nagising. Mother, may 4 na malalaking loyalista group na gustong magsama sa malalaking rally na ayaw bigyan ng permit sa Bulacan at sa iba pang mga lugar. So yun ang kapag daw ay hindi sila nabigyan, talagang mag-aaklas sila ng bonggang-bongga sa kalsada. Umpisahan na natin yan. Sa mga nanonood po sa amin ngayon, actually hindi naman namin kailangan sabihin sa inyo kung ano po yung na-experience namin ni Palangga. Pero alam ko na nararamdaman nyo ngayon yung hirap ng buhay. Yeah. Yung hirap ng buhay. So sana magising na kayong lahat. Hindi na namin kailangan pang ikwento kung ano yung na-experience namin. Ang kailangan nyo po ngayon is tingnan kung ano yung nararamdaman nyo, kung nahihirapan ba kayo ngayon sa pagbabudget ng pera nyo, kulang ba yung sweldo nyo, pambayad ng elektrisidad, pambili ng bigas, tubig, ganyan. Yan na po yung oras para gumising kayo. At saka yung peace and order, kumusta ba ang takbuhan ng pulburon? Mas mura pa po ngayon ng 1 gramo ng shabu kaysa sa bigas.
My God. So, nagkalat na naman po ang mga addicts sa gabi. Nakakatakot na naman lumabas at maglakad. Kaya hindi nga po ako naglalakad. Baka kasi ma-rape ako. Anyway, Mother, alam mo talaga nakakatuwa ka laging kausap. But sige, uulitin natin to ulit, 'di ba? Puksaera naman, talakera, bungangera. Ngayon, puksaera, apat tayo. Pupuksain natin sila. Pupuksain talaga natin sila. Mensahe mo sa ating mga palangga na talagang nandiyan pa rin. Si My Lady Alamada, thank you. Okay, go, Mother. Sa lahat po ng nanonood, lalong-lalo na sa mga naka-follow kay Palangga Maharlika, wag po kayong bibitaw at lahat po ng sinasabi niya ay pawang katotohanan lamang. Hindi po siya gumawa ng usap dahil kung gagawa si Palangga ng usap, kami po mismong dalawa magkakagulo kami. Magboboljakan. Magboboljakan kami dalawa. Tinitingnan ko po lahat ng sinasabi ni Palangga. Lahat po yan totoo at pawang katotohanan lamang. Dahil kung hindi po yan totoo, hindi po ganun dadami ang susunod sa kanya. Pati matataas na tao po ngayon, sinishare yung mga post niya. Thank you, Mother. I love you, Mother. Basta ulitin natin I love you. And tuloy lang po ang laban. Diyos ko, tama. Ay, bumili kayo ng pang-spray, supportahan natin business ni Mother. Thank you so much. Alright, take care. Thank you, Mother. Mag-live. I know, busy ka masyado sa negosyo mo. Thank you, Mother. Okay, bye-bye. Love you. Bye, thank you. Love you, Mother. Chururut sa akbe. Okay, bye-bye. Bye. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang matapang nga na isiniwalat ang mga karumal-dumal at kababalaghan na ginawa ni Kuting ng Norte Jaha sa loob mismo ng Malacanang dahil hindi na nila respeto ang taong bayan at wala na silang paki. Ang importante sa kanila ay makagamit sila ng pulburon at talagang sa pansarili lamang nila na kahit anong gawin nila ay talagang okay lang sa kanila. Dito nga natin makikita na nalik ang mga malalaswa na mga litrato ni Jahas at ni Kuting ng Norte. Kung kayong tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-usapan.